Hi guys! Welcome back sa YouTube channel ko. Ako nga pala si Jasper, isa akong licensed pharmacist. Sa previous video natin, pinag-usapan natin ang gamot na amlodipine. Today, ang pag-uusapan naman natin ay isa sa pinaka-common din na gamot para sa high blood pressure at kidney protection, ang losartan. Kung ikaw ay merong kakilala na may hypertension o diabetes, malaki yung chance na narinig mo na yung gamot na to. Pero alam mo ba kung paano talaga to gumagana sa loob ng katawan? Bakit sinasabing kidney protective ito lalo na sa diabetics? At ano yung mga dapat bantayan habang iniinom natin ang losartan araw-araw? Guys, before tayo magpatuloy, make sure na tapusin ninyo yung video na to kasi sigurado ako na marami kayong matututunan dito. Huwag nyo din kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell icon para maging updated kayo sa mga susunod na video uploads ko. And disclaimer lang, this vlog is for educational and informational purposes only. Hindi ito pamalit sa professional na payo, diagnosis, o gamutan ng isang licensed doctor. Iba-iba kasi yung condition ng bawat tao, kaya mas maganda pa rin magpatingin sa doktor para sa tamang medical advice specific sa inyong condition. Dahil ang losartan ay isang prescription medication, hindi dapat ito iniinom ng walang payo ng doktor. Kung may existing medical condition ka o may kasabay kang iniinom ng gamot, laging kumonsulta muna sa inyong healthcare provider. Unahin na muna natin ang basics. Ano nga ba yung losartan? Ang losartan ay kabilang sa klase ng gamot na tinatawag na angiotensin II receptor blockers o ARBs. Ginagamit ito mainly para pababain ang blood pressure. Pero aside from it, may mga mahalagang role din ang losartan para protektahan ang kidneys, lalo na sa mga pasyenteng may type 2 diabetes. Usually, available yung losartan in tablet form at iniinom siya isang beses isang araw. Depende sa dose at condition ng pasyente. So, pwede itong gamitin mag-isa o kasabay ng ibang blood pressure medications. Para mas maintindihan kung bakit effective ang losartan, kailangan muna nating maintindihan paano ito gumagana sa katawan. Sa normal na situation, ang katawan natin ay gumagawa ng hormone na tinatawag na angiotensin II. Ang trabaho ng hormone na to ay paliitin ang blood vessels at pataasin ang blood pressure. Kapag mataas ang activity ng angiotensin II, tumataas ang resistance sa daluyan ng dugo at mas nahihirapan ang puso mag-pump. Dito pumapasok ang losartan. Hinaharangan nito ang effect ng angiotensin II sa blood vessels kaya lumuluwag ang ugat, mas nagiging maayos ang daloy ng dugo at bumababa yung blood pressure. Bukod sa pagpapababa ng blood pressure, mahalaga rin ang effects ng losartan sa puso at kidneys. Dahil mas relax ang blood vessels, mas kaunti ang resistance na kailangan labanan ng puso. Kaya nababawasan ang cardiac workload. Ito ang dahilan kung bakit ginagamit din ito sa ilang pasyente na may heart failure. Sa kidneys naman, lalo na sa mga diabetic, ang losartan ay nakakatulong na bawasan ang paglabas ng protein sa ihi o yung tinatawag natin na proteinuria, na isang senyales na merong kidney damage. Sa long-term use, nakakatulong ang losartan pabagalin ang progression ng pagkakaroon ng diabetic nephropathy. Ngayon, para saan nga ba karaniwang ginagamit ang losartan? Pinaka-common itong nirereseta para sa hypertension o high blood pressure. Madalas din itong gamitin para sa kidney protection sa mga pasyenteng may type 2 diabetes. Sa ilang kaso, ginagamit din ito para sa heart failure at sa stroke prevention, lalo na sa mga pasyenteng may mataas na cardiovascular risk. Kapag hindi sapat ang isang gamot lang, pwedeng pagsamahin ang losartan sa iba pang anti-hypertensive medications para mas maayos ang blood pressure control. Pag-usapan naman natin kung sino ang pwedeng uminom ng losartan. Karaniwang itong nirereseta sa may high blood pressure, mga diabetic patients na may early signs ng kidney damage, at mga pasyenteng may heart failure. So, pwede rin itong gamitin bilang bahagi ng combination therapy kung hindi sapat ang isang gamot lang. Importante lang tandaan na ang dose ng losartan ay nakadepende sa edad, kidney function, liver function, at overall health ng patient. Kaya dapat laging guided ng doktor ang paggamit nito. Pero kahit generally safe ang losartan, hindi lahat ay pwedeng uminom nito. Contraindicated ito sa mga buntis dahil maaring magdulot ng seryosong effect sa baby, lalo na sa second at third trimester. Hindi rin ito recommended para sa mga may severe liver disease, history ng angioedema, severe hypotension, o bilateral renal artery stenosis. Kaya napakahalaga na ipaalam sa doktor lahat ng existing medical conditions at lahat ng iniinom na gamot bago mag-start ng losartan. Dahil gamot ito para sa pangmatagalang kondisyon, sobrang importanteng pag-usapan ang mga posibleng side effects. So sa unang
ilang linggo ng pag-inom, pwedeng makaranas ng pagkahilo or lightheadedness, lalo na kapag bigla ang bumaba ang blood pressure. May ilang pasyente rin na nakakaranas ng pagkapagod, mild headache, o konting pananakit ng tiyan. Kadalasan, mild lang lahat ng ito at nawawala habang nasasanay yung katawan. Pero huwag kayong matakot sa pag-inom na to as long as guided at nireseta ng doktor, kasi mas mataas yung benefit ng katawan natin kapag magti-take tayo nito as long as na-prescribe siya ng doktor over dun sa mga mild na side effects lang. So sa long-term use, may ilang bagay na kailangang bantayan. Isa na dito yung pagtaas ng potassium levels o hyperkalemia, lalo na sa mga pasyenteng may kidney disease o umiinom ng potassium supplements. Pwede rin magkaroon ng pagbabago sa kidney function, kaya regular na blood test ang mahalaga. Although bihira, may mga possibility din na magkaroon ng allergic reactions tulad ng angioedema na nangangailangan ng agarang medical attention. Para maiwasan o ma-manage ang side effects, mahalaga rin ang tamang paggamit. Karaniwan sinisimulan ang losartan sa mababang dose at unti-unti ina-adjust kung kinakailangan. Regular na pag-monitor ng blood pressure, kidney function, at electrolytes ay mahalaga rin. Lalo na sa long-term users, iwasan ang pag-inom ng potassium supplements o ibang gamot nang hindi kumukonsulta sa doktor. At siguraduhin sapat ang hydration araw-araw. Habang umiinom ng losartan, may malaking papel din ito sa lifestyle. Ang pagkain ng low-sodium diet, regular exercise tulad ng walking o yoga, at pag-iwas sa paninigarilyo at labis na alak ay malaking tulong sa blood pressure control. Ang gamot ay support lamang. Mas magiging effective siya kung sinasabayan ng healthy lifestyle choices. So isang simpleng daily routine habang umiinom ng losartan ay ganito. Sa umaga, inumin yung gamot at i-check ang blood pressure. Sa araw, maglaan ng oras para sa light physical activity at uminom ng sapat na tubig. Sa gabi, obserbahan kung may hilo, pamamaga, o iba pang sintomas. So every week, kailangan i-review mo yung blood pressure readings at ipaalam mo sa doktor mo kung may napansin kang pagbabago. So overall, tandaan natin ang mahalagang puntos. Ang losartan ay isang effective na gamot para sa high blood pressure, kidney protection sa diabetics, at heart conditions. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagpapaluwag ng blood vessels, pagpapababa ng cardiac workload, at pagprotekta sa kidneys. Generally, safe ito pero nangangailangan ng regular monitoring, tamang dosage, at lifestyle support. So, yun lamang guys. Yan ang comprehensive guide sa losartan. Effective at safe siya kung ginagamit ng tama. Pero hindi ito dapat iniinom ng basta-basta. Laging sundin ang payo ng doktor at huwag mag-self-medicate. Kung nagustuhan mo yung video na to, don't forget to like, share, and subscribe. At kung gusto mong masundan pa ang ganitong topic about health, medications, nutrition, at wellness, comment mo lang sa ibaba ano yung next topic ang gusto mong i-feature natin. So, stay healthy, stay informed. Muli, ako si Jasper, isa akong licensed pharmacist, and thank you for watching.